Konnichiwa, minasang! Ako nga pala si Judy, isang factory worker dito sa May Japan. Marami nga rin pala nagtatanong sa akin kung paano daw ba mag-apply dito sa May Japan. Siyempre, unang-una dapat complete requirements ka. Ano-ano nga ba yung mga requirements papunta dito sa Japan? Nandito nga may listahan nga ako ng mga requirements na kailangan hawak nyo bago kayo magpunta sa mga agency. Unang-una, dapat meron kang passport. Ito yung pinaka-importanting requirements na dapat meron ka bago ka mag-apply sa mga agency. Kaya kung wala ka pang passport, mag-online appointment ka na sa DFA na malapit lang sa inyo. Next, dapat meron kang PSA birth certificate. I-double check mo kung tama ba yung details na nasa PSA mo para hindi ka na magpabalik-balik sa may PSA. Next, gumawa ka naman ng updated resume. Make sure mo na tama lahat ng details mo doon para hindi ka na ganon tanungin ng mga staff sa agency. At kung onhan mo na nga yung passport mo, ang next mong gawin ay ang e-reg. Ipa-flash ko na nga lang din pala sa screen yung link na pupuntahan mo para makapaggawa ka na ng e-reg. Kung may e-reg ka na, mag-next ka naman sa may PIOS. Sa PIOS nga pala, meron nga palang video na maipa-flash doon, tapos sa dulo nun, may mga module na dapat sagutan. Huwag kang mag-alala dahil madali lang din naman yung quiz doon, at alam kong kayang-kaya mo yon. Kung may PIOS ka na, dapat meron ka ring high school diploma or college diploma dahil inihingi din to ng mga agency. Next ay ang TOR or Form 137. Next naman ay ang Certificate of Employment sa mga pinasukan mong trabaho. Next ay ang latest NBI clearance. So yun, kahit ito lang muna yung mga requirements na hawak mo para makapag-apply ka na sa mga agency. Kahit yung iba, to be follow na lang kapag na-select na kayo. So hanggang dito na lang, guys. So lagi nyo lang tandaan na stay positive and keep smiling. Thanks for watching, guys. See you in my next mini vlog. Bye! Bye!